back-to-back win para sa Signal HD Spikers with a triumphant score of 25-23, 27-25, 25-21 sweep laban sa Criss Cross. Ito rin ang 4th Open Conference title ng grupo at 7th championship overall sa Spikers Turf League. At para pag-usapan ng kanilang naging preparasyon, kasama natin Justin live ang awesome champs na sina Wendell, Jao, JP, and Vince. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Good morning! Nag-late kami ni Justin this morning. Grabe, grabe. Oh, first of all, congrats. Palapakan naman natin sila. Grabe naman. Back-to-back Spikers Turf Open Conference champions. Okay, so first of all, can you tell us about this league at kamusta naman yung experience? Go, Jao. Sige. Kahit sino. Ngayon yung conference namin talagang lumabas yung pinaghirapan namin simula. Kasi rebuilding team kami. Oo. So nahirapan kami na mag-adjust ulit sa mga bago. Oo. Kasi yung core talaga ng Signal, which is yung nawala. Yun yung malaking adjustment na nangyari sa amin. Pero dumating naman sa point na nakuha na namin yung sistema na pinapagawa sa amin ni Coach. So from PNBF to Spikers Turf, pinagpatuloy lang namin kung ano yung rebuilding namin. Sobrang dami kasi na naging movement off-season. Kumbaga, nawala talaga yung core ng team ninyo. No? Pero JP, paano yung naging adjustment ninyo, for example? Especially with the addition of some key players like Brian Bagunas, paano yung naging adjustment ninyo sa team? Yung adaptation din ng system doon sa Signal. So, ang daming pumasok pero kaming mga seniors talagang pina-adapt namin sa mga bagong pasok yung system kung anong meron si Signal. So, ang dali din nilang na-pick up kasi nga lahat talaga sumusunod. Pero alam nyo, ito, kung napanood nyo yung laban, papansin nyo, there were sets na lamang talaga yung Criss Cross. Di ba? Kayo yung naghahabol. Pero in the end, kinapitan nyo. Para manalo, actually, na-sweep nyo nga yung game 2. Ano? Pero sa tingin ba ninyo, start to ng isang bagong rivalry for Spikers Turf between Signal and Criss Cross? Anyone? Ikaw, Vin, sa tingin mo, mahirap ba kalaban talaga Criss Cross? Siyempre naman po mahirap po talaga. Lalo na po maraming magagaling na players doon individually and ngayon as a team. Nahirapan din naman po kami na makalaban sila kasi yun nga po, sila rin po yung mga dating naging core sa Signal. And kami po, mga bago po kaming recruit ng Signal. And yun, siguro kaya nanalo kami sa game, mas ginusto naming manalo and yung preparation nga namin as a rebuilding team, ayun po. And mas napadali para sa aming mga bago na mag-adapt sa kanila kasi mababait yung mga kuya namin. Yun, mga kuya. Pero Wendell, nakatulong ba na kahit paano familiar kayo dun sa ibang players ng Criss Cross bilang mga dati niyong teammate? Siguro nakatulong din kasi alam namin yung mga strength and weaknesses nila. And syempre, naging maganda rin yung ganong experience na kilala pa rin namin yung mga kalaban namin. Mas maging madali yung preparation. I mean, hindi na sobrang dali, pero familiar ka. Tama. Okay. For Jao naman, during the game, you hit your head and na-miss mo yung team championship celebration. Kamusta naman ang health condition mo ngayon? So, ngayon naman, okay naman. Negative naman sa lahat ng result. That's good. Good. Okay naman po. Tuloy lang din sa recover para sa next training naman namin for national team. Right. Uy, national team. Yes. For the ABC ba ito? Or for, okay. ABC. This coming June 2 to 9 sa Bahrain. Ayan. Pero bago yan, matanong ko yung teammates mo. Ano nangyari yun kay Jao? Kamusta kayo? Parang how did you hold things together na para maipanalo pa rin yung laban? Kasi I'm sure, sa volleyball kasi kakaiba yung experience kapag nakikita mong tumumba yung kasama mo, lalo kapag na-injure. Actually, sobrang gory ako kay Jao kasi nakita ko yung nangyari. And bigla lang pumasok sa utak ko na hindi pwedeng matalo kami ngayong set. Sinabi kaagad namin na para kay Jao. Na kailangan manalo tayo para kay Jao. Kasi nakita namin yung effort ni Jao, the whole game, the whole season, na pinaghirapan din talaga niya na yung liga ngayon. Kaya parang dinedicate talaga namin yung buong set na yun
Para kay Joe. Para kay Jao. Para kay Jao, pero ano, kamusta ang pakiramdam nun pag bumalik yung malay mo, champion na kayo? How does that feel like for you, Jao? Yung nasa ER ako, pinakita sa akin ni TM na champion na daw kami. So parang ako, sobrang sakit pa ng ulo ko, nahilo ko. Sobrang saya ko na kahit na ganyan na nangyari, achieve pa rin namin yung goal namin this coming season. Magaling. Panalo pa rin. The best pampagising. Actually, champion ka. Sulit yan, sulit. Or ito, what's next for Signal HD Spikers? Saka ano yung mga dapat naming abangan sa inyo? Some of you, of course, member ng national team. So ano ba yung mga paghahandaan natin at ano yung mga dapat abangan sa inyo ng mga kapatid natin? Ang next po sa Signal, of course, yung preparation po namin sa susunod na liga, sa PNBF. And yun po, mag-start kami as soon as possible, siguro mga June. So, yun po. Alright. Anything else that you want to promote for Signal? Saan nila kayo pwedeng sundan? Mga social media accounts ninyo? Please support us sa Signal HD Spikers account sa Instagram and yung Facebook page po nila. Alright, again, the champs, Signal HD Spikers. Thank you very much, mga kapatid. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.